Pilipinas ang sisira sa plano ng China. Hey mga ka-IQ! Ating pag-uusapan ngayon kung paano nagiging problema ang Pilipinas sa mga plano ng China. Hindi makakilos ang China dahil sa atin, alam nyo ba yon? Pero bago natin to talakayin, pakiusap mag-subscribe naman kayo para palagi kayong maging updated sa mga susunod na uploads ko. Unang rason, pinalakas na US military presence. Medyo nakakaalarma ang mga puwersa ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa usapin ng China, mga kaibigan. Sabi nga, don't judge the book by its cover, pero kung titingnan natin ang kapasidad ng militar, panalo ang Amerika laban sa China. Siyempre kung Pilipinas laban sa China, talo ang Pinoy. Unang-una, kung titingnan natin ang dami ng mga sundalo, mas marami ang China. Ang People's Liberation Army ng China ay may mga halos 2 milyong aktibong miyembro, samantalang ang Pilipinas ay may mga 100,000 aktibong sundalo lamang. Pero hindi lang iyan ang buong laban, mga kaibigan. Sa aspeto ng mga eroplano, mas marami ang China. Sa kanilang hukbong himpapawid, mayroon silang halos 1,200 na mga fighter aircraft. Samantalang ang Pilipinas ay may mga 25 na uri ng mga eroplano na pang-atake lamang. Sa aspeto naman ng barko, ang China ay mayroon ng pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo, kasama na ang halos 50 na mga destroyer at 2 aircraft carriers. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may mga patrol ships, 2 frigates, at 1 corvette lamang. Pero, habang mas marami sila sa ilalim ng China, mas magaganda ang kalagayan natin pagdating sa pasilidad at teknolohiya sa Pilipinas. Ito ang nagbibigay ng lamang sa Amerika. Kapag nagkaroon ng gulo, handa sila sa laban, kahit na mas kaunti ang bilang ng mga sundalo. Isipin nyo, kung pagtutuunan natin ang mga eroplano, mas marami ang China. Pero sa mga pasilidad at teknolohiya, pasok na pasok tayo. Mas magandang pasilidad sa Pilipinas para sa military operations ang magbibigay sa kanila ng malaking pakinabang. Kaya, sa madaling salita, nakakatakot ang puwersa ng Amerika kapag sumabak sa gyera. Hindi lang sila mas marami, mas magaganda pa ang kanilang teknolohiya, at sa tulong ng pasilidad sa Pilipinas, mas maayos silang makapaghanda para sa anumang kaganapan. Kaya, higit sa lahat, masasabi natin na ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tila mas nahihirapan ang China sa plano nilang i-invade ang Taiwan. At hindi pa rito nagtatapos ang mga dahilan kung bakit kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang Pilipinas. Pangalawang rason, economic opportunity. Hindi lang military, pati ekonomiya ng Pilipinas ay nagpapabahala sa China. Maganda ang takbo ng ating ekonomiya, at hindi pa rin dominante ang China, kahit na malaki ang kanilang investment. Sobrang dami pa ring US companies dito, kaya magandang negosyo pa rin tayo sa Amerika. Di kaya matakot ang China na lumaki pa ang impluwensya natin. Pangatlong rason, humanitarian aid to Taiwan. Isa pa sa mga mahahalagang dahilan kung bakit nababahala ang China sa Pilipinas, ay ang kakayahang magbigay nito ng tulong pantao sa Taiwan kapag may kaguluhan. Kung magkaroon nga ng kaguluhan sa West Philippine Sea at manganganib ang mga tao sa Taiwan, malamang ay magsisilbing puwersa ng Pilipinas ang pagtanggap ng mga refugees mula sa Taiwan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang mga Taiwanese na tatakas mula sa gyera ay maaaring hanapin ang kaligtasan sa Pilipinas. Ang Taiwan ay may populasyon ng halos 23 na milyon na tao. At sa oras na maganap ang isang imbasyon, inaasahan na magkakaroon ng malalaking bilang ng mga refugee mula sa Taiwan, at malamang ay tatawid sila patungo sa Pilipinas. Ito ay dahil sa lapit nito sa Taiwan, at sa pagsasabuhay na inalay ng Pilipinas sa mga nakaraang dekada sa pagtanggap ng mga refugees mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang problema ng China ay ito, paano nila pipigilan ang pagtakas ng mga Taiwanese sa Pilipinas? Ang plano ng China ay isubjugate ang mga Taiwanese para mapanatili ang kanilang kapasidad sa pagmamanupaktura sa Taiwan pagkatapos ng imbasyon. Gayunpaman, ang Pilipinas ay nasa isang natatanging posisyon na makatulong sa mga tao ng Taiwan sa panahon ng kaguluhan. Huwag nating kalimutan na ang mga puwersa ng Amerika ay may pangunahing papel sa pagtutulong na ito. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isa sa mga basehan ng mga puwersa ng Amerika. Kaya, ito ay hindi lamang tungkol sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga kaalyado ng Amerika. Sa kalaunan, kung magkaroon man ng kaguluhan, hindi tayo mag-iisa.
Ang China ay nababahala sa ideya na sa halip na maihiwalay at mapag-isa ang Taiwan mula sa iba't ibang parte ng mundo, ang Pilipinas at ang mga puwersa ng Amerika sa bansa ay handang tumulong sa mga tao ng Taiwan habang naghahanap sila ng kaligtasan. Ito ay isa pang komplikasyon sa plano ng China na mapanatili ang kapangyarihan nito sa Taiwan. Gaano ba kahalaga ang Taiwan sa China? Ang Taiwan ay isa sa mga pangunahing tagagawa ng higit sa 60% ng lahat ng mga semiconductors sa buong mundo. Ito ay ang dahilan kung bakit itinuturing na isang makapangyarihang ekonomiya ang Taiwan. Ang pangunahing layunin ng China ay mapanatili ang kapangyarihan sa Taiwan para sa kanilang mga pangangailangan sa produksyon. Kaya't ang Pilipinas at ang Amerika ay maaaring maging sagabal sa kanilang layunin. Sa madaling salita, maaaring tayo ay isang maliit na bansa, pero may malaking papel tayo sa kabuluhan sa rehiyon. Malaki ang kakayahan natin na magbigay ng tulong sa mga kaibigan natin sa Taiwan kapag sila ay nangangailangan. Sa oras ng pangangailangan, magkakapit-bisig tayo upang tulungan ang isa't isa. Pang-apat na rason, banta sa impluwensya ng China. Pansinin natin, mga kababayan, na ang ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy na lumalago sa mabilis na pagsasanib ng mga puwersa sa rehiyon. Sa nakaraang 2 dekada, umakyat ang GDP ng Pilipinas mula $74 bilyong hanggang sa $300 bilyong. Ibig sabihin, ang average na paglago nito ay mga $15 bilyong bawat taon, na mas mataas kaysa sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo. Subalit, ang China, na may annual GDP growth rate na humigit kumulang sa 9%, ay patuloy pa ring mas mataas. Gayunpaman, tila malinaw na ang ekonomiyang Pilipino ay patuloy na lumalago ng may matibay na takbo, at walang senyales na ito ay babagal. Ang pag-unlad sa ekonomiya ay malamang na nagpapakilala sa China sa Pilipinas bilang isang bansa na dapat abangan. Subalit, hindi natin ito pwedeng baliwalain. Ang China ay mas binabahala sa aspeto ng militar na posisyon ng Pilipinas sa kasalukuyan dahil sa mga bagong kasunduang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa hinaharap, maaaring maging isang dagdagang dahilan ng pag-aalala ang impluwensya ng ekonomiya ng Pilipinas sa buong rehiyon. Kinikilala ng China na maaaring magdala ito ng mas maraming kompetisyon at puwersa na may makabuluhang impluwensya sa kanilang mga interes sa rehiyon. Kaya't nais ni Beijing na pigilan ang pag-usbong ng Pilipinas sa buong rehiyon. Ngunit ito'y isang hamon na hindi maitatanggi. Ang Pilipinas ay lalago, at ang kooperasyon nito sa Estados Unidos ay magpapahina sa layunin ng China na manatiling tanging makapangyarihan sa rehiyon. Ang konklusyon, ang Pilipinas ay may mahalagang bahagi sa masalimuot na ugnayan sa rehiyong Indo-Pasipiko. Ang ating koneksyon sa Taiwan at ang paglago ng ating alyansa sa Estados Unidos ay nagbigay daan para tayo ay maging malaking bahagi ng kaligtasan at kapanatagan sa rehiyon. Bagamat may mga hamon at alalahanin tayo tungkol sa ating kasaysayan at soberanya, dapat nating tandaan na ang ating mga aksyon ngayon ay magpapalakas sa ating kinabukasan. May potensyal ang Pilipinas hindi lamang na protektahan ang ating mga interes, kundi pati na rin na mag-ambag sa kapayapaan at kasaganaan sa rehiyon. Manatili tayong maalam, aktibo, at nagkakaisa sa pag-aalaga sa kinabukasan ng ating bansa. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang exciting na video. Kita-kits sa susunod na episode.